Sara Duterte ay dawit din sa Davao killings? Yes, totoo yan. Kasi siya nga ang pasumuno nitong Oplan Tokhang eh. Si Vice President Sara Duterte naman, inakusahang nagpasimula ng Oplan Tokhang nung siya'y mayor pa ng Davao City. Inilahad yan ang nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad sa pre-trial investigation ng International Criminal Court. Dawit din sa mga alegasyon ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy at ilang nakaupong senador. At po sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-ingat po at wag po magkumpiyansa talaga sa halimaw ng Davao na si Rodrigo Roa Duterte at yan allegedly Vice President Sara Tambaloslos Duterte. Mga traidor po itong mga ito at Babalayan ng dating pulis na nagpakilala ring miyembro ng orihinal na Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas sa gitna ng mga birada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Humarap si Las Cañas sa media mula sa di binanggit na lugar sa labas ng bansa kung saan natapos na ang pre-trial investigation sa kanya ng International Criminal Court Office of the Prosecutor. 186 pages daw ang kanyang affidavit at may binigay pang notebook na naglalaman ng lahat ng nalalaman niya sa mga pagpatay na iniutos umano ng dating Pangulong Duterte, maging mga alegasyon laban sa mga anak nitong sina Vice President Sara at Congressman Pulong Duterte. Tinanggap ito ng Office of the Prosecutor as exhibit. And meron akong mga graph na ginawa ko about the DDS in anti-crime task force, Kinyos Clan Task Force, and nung naging mayor, mayor si Sara Duterte. Ayon kay Las Cañas, kasunod ng mga pag-usisa ng media sa mga riding in tandem sa Davao City na pumapatay noon at walang nag-iimbestiga, nilikha ni Sara Duterte nang siya nang naging Davao City Mayor ang Oplan Tokhang. Siya nga ang pasumuno nitong Oplan Tokhang eh. Nung nakaupo siya as mayor noong 2012, inappoint niya si Bato de la Rosa as Chief of Police ng Davao City. Sinabi sa akin ni Bato de la Rosa na nag-craft sila ng panibago ngayong extrajudicial killing na campaign against illegal drug, in which is Tok-Tok Hangyo, meaning Tokhang, mga target personalities, illegal drug, labi na mga, lalo pa ang mga gumagamit ng shabu at saka nagbibinta. Sabi niya, kinapan ninyo, unya, ilubong ninyo ang target para ang kaso missing person lang. Tinanong si Las Cañas kung ilan sa tingin niyang napatay sa Tokhang sa Davao noon. Sa Laon Quarry lang po, sa estimation ko lang, meron pong mga more or less 3,000. Pero ang total damage o napatay sa Davao City, yung nakita at saka yung missing, more or less 10,000. Hiwalay pa raw yan sa pinapatay sa pinalawak na Tokhang kinalaunan. Separate pa Metro Manila. May nag-imbestigar ba dito? Wala. Nag-imbestigar ba yan? Si Vice President Tambaloslos Sara? No. Sinisikap ng GMA Integrated News sa makuhang panig ni Vice President Duterte sa mga sinabi ni Las Cañas. Pero nauna na siyang nagsabi na ni minsan daw ay hindi na iugnay ang kanyang pangalan sa umano'y Davao Death Squad sa mga taon na nagsilbi siyang Vice Mayor at Mayor ng Davao City. Pero nang mahalal daw siya bilang bise, bigla na lang daw nagkaroon ng testigo laban sa kanya at kasama na siya sa mga akusado sa ICC. Sabi niya, hindi niya kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya niyang gawin. Handa raw siyang harapin ang anumang akusasyon laban sa kanya, pero haharap lamang siya sa isang Pilipinong hukom at sa Pilipinong korte lamang. Dagdag alegasyon naman ni Las Cañas kay dating Pangulong Duterte, may hawak umano itong mga shabu laboratory sa Davao region. Luloko mo mga Pilipino. Anong ginawa mo? Drug war? Anong drug war? Ikaw ang drug lord. Pinapapatay niya sa grupo namin ni Espiofor Bin Laud yung 11 Chinese workers in chemist ng Davao Shabu Laboratory
at ng barangay obrero, si Mayor Duterte naman ang in charge dito sa Southern Mindanao, dito sa mga Cebu Laboratory na may Ang koleksyon raw ng baril ng dating Pangulo, hindi lang daw nasa 300. hanggang koleksyon ni Mayor Duterte during my time. More than 1,000. Igaling po ito kay Kibuloy. Kung magbiyahe si Kibuloy, dala yung eroplano ni Duterte sa Amerika, nagdala yan ng mga spare parts, silencer, mga bala. Abogado na Pero kung ang ilang mga NGOs ang tatanungin, diktador si Duterte. Wala siyang respeto sa karapatang pantao. ito yung crime fighting elements natin ay nawawala sa proseso dahil may isang grupo na organized group, no, na sa tingin namin ay finance, backed up by a powerful person or a powerful group na kung saan sinushortcut yung justice system natin. Sa huling bilang ng case o ng Coalition Against Summary Executions, isang NGO sa Davao, 228 na ang napatay ng Davao Death Squad, ang grupo ng mga vigilante na di manoy konektado kay Duterte. Noong Enero, pinalabas ang video na ito sa TV. Isang teenager na nabaril ng pulis, suspect sa isang krimen. Kitang-kitang walang ginawa ang pulis habang nalagutan ito ng hininga. Pero that person na naghihingalo, bakit hindi nga daw tinakot? Kaya nga, I don't know, but you have to ask the police for that. But my order really is lahat ng itong life-threatening situation, it must be handled by 911. Tindera ng gulay si Aling Clarita. 3 sa 8 niyang anak ang di manoy napatay ng death squad. Si Richard, 18 years old, inakusahan ng rape. Si Christopher, 16 years old, tumakas sa drug rehab. At si Bobby, 14 years old, di manoy snatcher ng cellphone. Mayroon naman tayong due process of law. Bakit hindi na dinidaan sa ganyan? Yung ginawa nila, sinasabi nila nga, ang pinatay nila, kriminal. Yung ginawa nila, krimen din eh. Pulis pa raw mismo ang nagbanta kay Aling Clarita na iisa-isahin ang kanyang mga anak. Mismo yung pulis na officer nila dyan sa San Pedro, siya mismo nagsabi sa akin na lahat daw ng mga anak ko, Aliyah brother, nasa kanyang lista. Hanggang ngayon, walang nakakasuhan sa pagkamatay ng 3 niyang anak. Walang gustong tumestigo. Lahat daw natatakot. Yung mga nakakita, hindi na lang magsasalita, baka silang balikan. So nagkakaroon ng environment of fear or atmosphere of fear. 18 anyos lang si Junjun nung siya'y tinagtad ng bala sa labas lang ng kanilang tahanan. Saksi raw kasi siya sa pagpatay di mano ng death squad sa isang gang leader. Parang hayop o pusa o aso ang mamatay, masaktan nga tayo. Iyan pa kaya? Hindi man siya Diyos na parang kumitil pa ng buhay. Mariing kinundena ng grupong Kabataan Consortium ang mga pagpatay ng Davao Death Squad. Ninanakaw raw nila ang pagkakataong magbago pa sana ang mga napapariwarang bata. Naniniwala kami sa pagbabago. Tsaka pangalawa, I think nobody has the right to take the life of another person. Yun lang ang punto namin na kung pinapahintulutan man yun ng batas, let the law take its own course. May programa si Duterte sa radyo at sa local TV station sa Davao kung saan pinapangalanan daw niya ang mga drug pushers at users. Yun nga lang, madalas daw nakasunod nito ang pagpatay sa mga taong pinangalanan niya. Several weeks after daw namamatay yung mga ina-announce niya sa radyo at sa TV. Tanungin mo yung kapitbahay nila, huwag mo akong tanungin kasi ako, I just said na ito yung mga tao. It is my solemn duty to do it. Then, drugs flooding the city. Hindi pwede yung ganun. Pero Mayor, itong kampanya niyo against drugs, ang napupuntirya lang daw lagi yung mga small fry. Wala pa daw kayong nahuhuling drug lord o big time na drug syndicate. Totoo yung sanabi mo. Wala naman kasi milyonaryo dito sa Davao na sumasali yan sa drugs. Sariwa pa rin sa alaala ng mga taga Davao ang video na ito ni Duterte. Dumating sa crime scene na armado. Nilapitan ng isa sa mga bangkay at tila sinipa.
Marami ang pumuna at bumira sa kanya. Alangan daw ang kanyang ikinilos para sa isang opisyal ng gobyerno. Pero para kay Duterte, trabaho lang, walang personalan.